Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po, ah, ito po si Pastor Randy Balangkit, na patuloy pong nag-aanyaya sa inyo, na patuloy niyo pong samahan sa umaga pong ito. At sa mga subscriber po ng aking channel, akin pong pinapaabot ang aking pagbati po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon sa inyo pong mga buhay. So, tayo po ay dadako sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos at ating pong topic sa umaga pong ito ay patungkol sa tinatawag tatlong bagyo sa Biblia. Ang Biblia po ay mayroon pong sinasabi patungkol sa tinatawag tatlong bagyo na ating pong matatagpuan sa tinatawag sa Bible. Yung tinatawag na 3 storms in the Bible. Ating pong pag-usapan ay very timely po kasi ng mga nakalipas na araw ay tayo po ay nakaranas ng tinatawag bagyo, ng mga nakalipas na mga I think mga siguro mga 5 days mula ngayon ay nakaranas po tayo ng tinatawag yung bagyo nga pong Ambo, and yun po yung pag-usapan natin. Ito po yung pag-usapan natin. Let's talk about storms in life. Let's talk about yung tinatawag bagyo po sa Biblia. So, according po sa Pag-asa, Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration, masusukat daw po ang bagyo depende sa lakas ng signal na dala nito. Pag ang signal po ay negative from 4 hanggang 1, bumaba hanggang 1, masasabi po na kung saan ang bagyo na yun ay mahinang klase po. Pero pag ang signal po positive from 1 umakyat hanggang 4 ay yung bagyo po na yun ay matatawag po na kung saan super typhoon po. Kasi doon sinusukat sa lakas ng signal. Kaya yung mga nakaraang bagyo na pinagdaanan po natin, lalo na po yung bagyong Tisoy ay kinonsider po yun na kung saan ay super typhoon. Kahilera po siya nung nakapagyo na kung saan of course yung pinaka matinding bagyo sa kasaysayan, nagdaang bagyo na tumama sa Tacloban, tinatawag Yolanda. Kasi yung hangin nun ay umaabot ng mga lagpas ng 200, mga nasa 230 km per hour. And signal, sabi nga nila, signal number 5 na daw, lagpas pa dun sa signal number 4 yung signal. Of course, yung Tisoy nasa mga 170 to 160 km per hour yung lakas ng bagyo, and nasa signal number 4 yun, kaya ikinonsider yun na kung saan ay super typhoon. So, sa Bible ay meron pong tinatawag na una pong bagyo na makikita po natin is yung tinatawag na natural storm. Itong pong natural storm ay makikita po natin doon sa tinatawag Luke chapter 8 verse 22 to 25, na kung saan meron pong account dito sa Bible sa panahon po ng ating Panginoong Kristo. Sabi po rito, isang araw si Jesus ay sumakay sa bangka kasama kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo. At ganyan yung ginawa nila. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng maraming tubig, kaya nalagay sila sa panganib. Nilapitan siya at ginising ng mga alagad. Guro, lulubog na po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus, sinaway ang hangin at ang nagagalit ng mga alon at tumahimik ang mga ito. Bumuti ang panahon at tinanong niya sila, nasaan ang inyong pananalig? Ngunit sila'y natakot at namangha at ang sabi sa isa, sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang hangin at ang dagat at sinusunod naman siya ng mga ito. So dito po makikita natin sa account na to, sa passage na ito, na kung saan ay maging ang ating Panginoong Kristo nung narito po siya sa mundo, sa kanyang tinatawag earthly ministry, ay nakaranas po siya ng tinatawag unos, nakaranas po siya ng tinatawag natural storm. Noong mga panahon na to na kung saan ay sila po ay naglalay kasama ng mga disipulo, ay
Binayo po sila ng tinatawag malakas na unos. At ang bangka ay pinasok ng maraming tubig at nalagay sila sa panganib na halos muntika na pong lumubog. Pero nung sa pagkakataon po na to, ang Panginoon ay natutulog po. Kaya ang ginawa ng mga alagad ng mga disipulo ay ginising po siya. At sila po ay takot na takot. Doon po yung kanilang takot doon sa tinatawag sa mga pangyayari na yun. Pero sila po ay sinaway ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang sinabi ng Panginoon sa kanila, napakaliit ng inyong pananalig. Nasaan ang inyong pananalig? Sabi ng Panginoon sa kanila. So, meaning, in the natural storm, ipinapakita po dito na kung saan ay dapat po sa mga panahon na kung saan kung meron mga natural storm o natural calamity na nararanasan po tayo, sinasabi po ng Panginoon na dapat tayo po ay manalig sa Kanya. Ilagay po natin yung ating pananampalataya kasi ito pong calamities na to, yung natural storm ay sa ayaw man po at sa gusto natin ay ito po ay mangyayari at mangyayari kasi bahagi na po ito ng tinatawag natural weather condition po natin, especially sa Pilipinas po, sa ating bansa na kung saan we are a tropical country, and lalong-lalo na po sa ating lugar, we are yung lugar po natin na nasa Eastern Visayas po tayo po ay daanan ng bagyo, So, pagdating po ng tinatawag mga Bermans ay talagang mag-expect po tayo na dumarating po yung mga bagyo sa lugar po natin, sa bansa po natin, lalong-lalo na po dito sa tinatawag Eastern Visayas. Pero isang bagay lamang po ang makikita po natin dito sa ating pinag-aralan na passage doon sa panahon ng ating Panginoong Kristo na kung meron pa man pong mga natural storm, natural calamities o bagyo na darating ay siguraduhin po natin na kung saan ay nandun po yung presensya ng Panginoon, kasama po natin ang Panginoon kasi naniniwala pa ako ang Panginoon ang meron pong control ng lahat ng sitwasyon, siya pong may control ng lahat ng sitwasyon sa mga buhay po natin na kung kasama po natin siya ay alam po natin na we are protected, alam po natin na kontrolado po ng panahon, mga sitwasyon. Kung mananalig lamang po tayo sa Kanya ay pwede pong wala pong imposible sa Diyos na kaya po nung tanggalin, alisin anumang bagyo na meron po tayo. Dito nga po sa ating binasa ay sinaway ng Panginoon, nang gilalas po sila yung mga disipulo, nang sabi po nila, sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang hangin at ang dagat at sinusunod naman siya ng mga ito. Pwede pong utusan ng Diyos yung storm, yung natural storm, yung natural calamity na tumigil, sawayin po niya dahil siya po ang may control ng lahat ng bagay at siya po ang makapangyarihan sa lahat. Wala pong imposible sa Kanya. So yun po yung natural storm na makikita po natin sa Biblia, yung una pong tinatawag bagyo po sa Biblia. Of course, yung devastation, makikita po natin na kung saan sa natural storm ay grabe po ang resulta po ng tinatawag na devastation pag meron pong bagyo. As we see in this picture, ito po yung resulta ng bagyo na nangyari po sa tinatawag sa Yolanda, na kung saan ay grabe po yung devastation na naging dulot po. Of course, yung bagyo po, ang nagiging sanhi po nito is yung tinatawag yung kung minsan yung mga bagyo hindi lamang po sa tinatawag natural na bagyo, pero meron pong tinatawag bagyo na kung saan ay ito po yung pangalawang bagyo sa Biblia, fabricated storm or man-made storm. Nagkakaroon po ng tinatawag fabricated storm. Pag sinabing fabricated, ginawa po na bagyo or man-made storm. Ginawa po natin na bagyo kasi ito po yung resulta nun na kung saan ay dahil doon sa tinatawag kagagawan po natin na sobrang pagtampak po natin ng basura, tapon doon, tapon dito, illegal logging, yung mga ginagawa po natin na kung saan nagkukos ng kung saan ay unnatural po sa mga panahon po natin ngayon. At ang bunga po nito ay siyempre nagkukos ng tinatawag kaya nga po, alam nyo, ang pinakamatindi pong kalaban natin ngayon yung nangyayari na balik po ng kalikasan natin kasi nagkakaroon na po ng tinatawag climate change kasi climate change na yun is resulta po ng tinatawag pagsira po natin ng kalikasan
And yung pagsira po natin sa kalikasan is kagagawan po natin yung mga bagay na to. No? Ang tawag po sa Biblia is fabricated storm or man-made storm. Para po mas maintindihan po natin, meron pong account sa Biblia na ating pong mababasa sa Acts chapter 27 sa mga gawa kapitulo 27 na kung saan ito pong passage po sa Acts chapter 27, makikita po natin dito Acts 27 verse 7 to 12 na sabi ni Apostol Pablo, ito po yung karanasan po ng Apostol Pablo, nang sabi niya, we sailed slowly for several days and with great difficulty finally arrived at the town of Knidos. The wind would not let us go any farther in the direction, so we sailed down the sheltered side of the island of Crete, passing by Cape Capiselmon. We kept close to the coast and with great difficulty came to a place called Safe Harbors, not far from the town of Lycia. So we spent a long time there until it became dangerous to continue the voyage. So dumaring po yung nagiging mapanganib na po yung kanilang paglalayag nung mga time na to. Sila po Apostol Pablo ay papunta po sila ng tinatag Rome. Sa mga pagkakataon nito, sabi, for by now the day of atonement was already past. So Paul gave them this advice. So habang naglalayag po sila, nakita po nila na kung saan ay medyo mahirap na po yung kanilang paglalayag. Nag-advise po sa Apostol Pablo, sabi niya, men, I said that our voyage from here on will be dangerous. Sabi niya, kita ko na yung paglalayag natin mula rito ay napaka-mapapanganib. Sabi niya, there will be great damage to the cargo and to the ship. Maaaring magdulot ito ng tinatawag malaking damage din sa cargo and the ship and loss of life as well. At pwedeng kasama doon manganib po yung buhay. Excuse. Yung buhay natin, sabi niya doon sa advice niya doon sa mga tinatawag mga responsable doon sa tinatawag kanilang paglalayag, and even doon sa tinatawag sa verse 11 sa army officer, no? Pero ang sabi rito, but the army officer was convinced what the captain and the owner of the ship said, not by what Paul said. So unfortunately, nung sinabi ni Apostol Pablo, yung suggestion niya na lubang mapanganib yung paglalayag natin, na baka manganib yung hindi lang yung ship natin, yung mga cargo, maging yung buhay natin. Pero ang sabi dito sa binasa natin, masigit na pininiwalaan ng tinatawag army officer yung sinabi ng tinatawag kapitan at ang may-ari ng barko, siguro yung mga tao na nandoon, kaysa kay Apostol Pablo. At yun nga yung nangyari, nagkaroon ng tinatawag problema sila, no? Doon sa tinatawag kanilang paglalayag, na kung saan ay dumating po sila sa tinatawag sitwasyon na kung saan ay sila po ay nagkaroon ng tinatawag storm sa kanilang paglalayag, at nasira po yung kanilang barko at nasadsad po sila doon sa pulo ng tinatawag Malta, at muntikan na po silang malunod at manganib ang kanilang mga buhay. So yun po yung pangalawang nangyari, kasi nga the very reason why yung bagyo dumarating po sa ating buhay, ito po yung pangalawa, because sometimes may mga bagay na ginagawa po tayo na ang tawag po sa bagyo nito ay fabricated storm or man-made storm. Nangyayari po yung mga bagyo sa buhay po natin dahil sa kakagawan po din po natin. Meron pong mga panahon na kung saan hindi tayo marunong makinig, katulad po ng tinatawag Roman officer, na kung saan ay nag-advise po sa Apostol Pablo na maaaring manganib yung kanilang paglalakbay, ay hindi po sila kinig. Mas pinaniwalaan po niya yung kapitan, mas pinaniwalaan po niya yung may-ari ng barko, at ang nangyari nga po ay nagkaroon po ng tinatawag, nasadlak po sila sa tinatawag buntikang manganib yung kanilang buhay sa pagkakataon na yun. So meron pong tinatawag, yun po yung katotohanan, na meron po tayong mga man-made storm. Meron po akong kakilala na kung sabi sa Tagalawang po siya, isa po siyang mananampalataya, pero nung mga panahon na hindi pa po sila nakakilala sa Panginoon, ay talagang grabe po yung kanyang pamumuhay, yung lifestyle na yung kanyang pamumuhay, na kung saan ay
siya po ay isang manginginom na lasenggo na kung saan yung anak po ay kanyang tinutungga at talagang ginagawa po niyan parang pinakakapili yung anak na umagang-umaga pa lang ay iinom na siya, maghapon na araw-araw yun yung kanyang pamumuhay. Pero dumating yung time na kung saan ay nakakilala sa Panginoon, nakakilala siya sa Panginoon. Ang nangyari po nung nakakilala siya sa Panginoon, of course nagkaroon po ng change, nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Hindi na po siya nagbisyo, tapos naglingkod po siya sa Panginoon. Pero ang nangyari po sa kanya, yung habang naglilingkod na siya sa Panginoon ay nagkaroon po siya ng sakit. At yung sakit na yun ay nagkaroon po siya ng tinatawag problema dun sa tinatawag sa kanyang liver, sa kanyang atay po, kasi ang resulta po pala nung kanyang ginawa nung mga panahon ay yung consequences ng ginawa niya ay dumating yung tinatawag sakit sa kanyang buhay. So kahit na po naglilingkod na siya sa Panginoon ay nakaranas po siya ng tinatawag problema. Kasi dahil din sa tinatawag man-made storm or fabricated storm na ginawa po niya, kaya nagkakaroon po ng problema. Minsan sa buhay po natin, ganun yung ginagawa natin na merong mga problema na ginawa po na nangyayari po sa buhay natin, pero unfortunately yung mga problema na yun ay walang ibang dapat sisihin kundi hindi tayo, kasi tayo din po ang may kagagawan. Minsan ginawa po natin yung mga problema natin, we fabricate these problems, we fabricate these storms in life that we have, and it's the second storm in the Bible na sinasabi po ng Biblia. Ano mang bagay na ginagawa po natin na kung saan ay magresulta po ng hindi mabuti, at pag nagkaroon po ng problema, halimbawa ngayon hindi ka nakikinig, inom ka ng inom, bisyo ka ng bisyo, darating po yung panahon na kung saan yung lahat ng ginagawa po natin ay may consequences po yun. And that's how we fabricate na doon sa tinatawag magiging problema po natin pagdating ng panahon. So yun po yung sinasabi ng Bible, the second storm is yung tinatawag fabricated storm or man-made storm. Yung pangatlo po, dito pa ako magwawakas, yung tinatawag storm that God allow. Meron pong mga bagyo na kung saan ay dumarating po sa ating buhay, but itong mga storm na to, itong bagyo na to ay inaalaw po ng Panginoon kasi meron siyang magandang layunin, meron po siyang purpose, at makikita po natin yun sa life ni Apostle Pablo, kasi sometimes hindi po natin maintindihan yung pagkilos ng Panginoon, yung kanyang mga panukala, yung kanyang mga yung layon po niya sa ating buhay. Ito pong klase ng bagyo na storms that God allow, ay makikita po natin na yung layunin po ng Diyos is because of the people that He's going to save through us. Sometimes the storm was allowed by God in our lives because meron po siyang tinatawag layunin na kung saan sa pamamagitan po ng bagyo na pinapadala niya po sa atin ay meron po siyang ililigtas na mga tao sa pamamagitan po natin. At yun po ay nangyari doon sa buhay ni Apostle Pablo, na kung saan ay pinadala po yung bagyo na yun, naranasan po na yung bagyo na yun, na kung saan muntik-muntika na silang mapahamak dahil doon sa kagagawa ng tinatawag nung Roman officer, na kung saan ay hindi po sila nakinig. Kasama na po doon yung tinatawag kapitan, doon sa tinatawag advice ni Apostle Pablo. Pero ganoon pa man, God permitted those storms, God permitted doon sa mga pangyayari na yon. Sabi ng Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things, yung lahat po ng mga bagay, God works together for good to them that love God, who are called according to His purpose. Ang kagandahan po pag ikaw po ay naging Kristyano, pag tayo po ay naging Kristyano at lumalakad po tayo sa kalooban ng Panginoon, lahat po ng pangyayari sa ating buhay ay masasabi po natin na inaalaw ng Panginoon, kasi mas may maganda siyang layunin, mas maganda siyang purpose kung bakit niya inaalaw yung mga bagay na yun. Ang importante lang ay marunong po tayong makinig dun sa tinatawag sa ipinapagawa po natin ng Panginoon sa atin, at marunong po tayong sumunod. Itong mga panahon po na to ay of course, nung nandoon po sa naglalayag, sinabihan po, winarningan po ni Apostle Pablo yung Roman officer, pati yung tinatawag kapitan sa mga panahon na yun, na talagang
he make an advice na hindi magandang maglayag kasi masama yung panahon, baka makaanib sila. Pero unfortunately, hindi po nakinig yung mga tao na yon, and nasadak po sila sa tinatawag nanganib po yung kanilang paglalakbay. Pero ganun pa man, sila po ay nasadsad doon sa tinatawag pulo ng Malta, and yun pala yung plano ng Diyos, kasi in-affirm po ng Panginoon si Apostol Pablo sa isang gabi, habang nagdalayin sila, na nagpakita yung isang anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, nagpakita ng anghel ng Panginoon at sinabi na walang masasaktan sa kanila sa mga panahon na yun, kasi ipoprotect sila ng Panginoon, kasi meron pong layunin ng Diyos kung bakit inalaw niya yung mga pangyayari na yun, na kung sila ay dumanas ng tinatawag bagyo. And yun nga po ang nangyari, inalaw ng Panginoon, kasi ginamit po niya yung bagyo, he permitted the storms sa buhay po nila Pablo for them to go to a new direction, kasi they were heading to Rome. At sa pamagitan po ng bagyo na yon ay nagkaroon po ng tinatawag change direction, kasi napunta po sila ng Malta, at yung Malta na to, ito yung lugar na kung saan ay ginamit po ng Panginoon si Apostol Pablo sa lugar na to, na kung saan ay marami pong mga naligtas, marami pong nakakilala sa kanya, marami pong nanampalataya sa Panginoon sa lugar po ng Malta, kasi gumawa po ng miracle si Apostol Pablo, at dahil po sa miracle na ginawa po niya ay nanampalataya po yung mga tao dun sa lugar ng Malta at nakakilala sila sa Panginoon. So sometimes storm used by God to us, He permitted the storms, just like Apostle Paul, for us to go to a new direction, for us to go to Malta spiritually, where God can use us and His people to be saved, to the people doon sa mga tao na kung saan ay nakapalibot sa atin, at sa mga tao na pupuntahan natin upang iligtas ang Panginoon. So, storm that God allows. So, maaaring sa pagkakataon na ito ay meron pong pinagdadaanan po tayo ng mga bagyo, mga problema. And tignan po natin, baka itong mga problema na to na pinagdadaanan natin ay cause ng tinatawag natural storm, or maybe yung problema na pinagdadaanan mo is ikaw din ang may kagagawan, you fabricate those problems kasi may tinatawag man-made storm, or maybe it's the storm that God allow. Whatever problems and whatever situation that we have for now is, ang tiyak po ay may tatlo pong rason, kadahilanan kung bakit nangyayari po yung mga bagyo na yun sa ating mga buhay. Ang importante po, anumang mga bagyo na dumarating sa ating buhay, mas matuto po tayong pagtiwalaan, matuto po tayong panghawakan ang mga salita ng Diyos, at siguraduhin po natin na sa panahon na merong bagyo na darating sa ating buhay, meron pong storm na pagdadaanan po tayo, at nandoon po yung presensya ng Panginoon, kasama po natin ng Panginoon, kasi God is in control, na anumang sitwasyon, anumang bagyo na meron po tayo ay kaya po tayong iligtas ng Panginoon, at kaya po niyang alisin yung mga bagyo na yun sa ating mga buhay, at ilagay po tayo ng Panginoon sa kanyang kalooban, sa kanyang plano, kasi kung minsan may mga bagyo na kung saan ay inaalaw ng Panginoon kasi mas may magandang layunin, mas magandang purpose kung bakit inaalaw niya yung mga bagay na yun. So sa pagkakataon po na to ay maraming salamat po sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, and nalaman po natin na kung saan may tatlo pong bagyo sa Biblia na atin pong natalakay at natunghayan sa kanyang mga salita. Ito po yung natural storm, pangalawa po yung tinatawag man-made or fabricated storm, at pangatlo yung storm that God allow. So sa mga oras na to, kung meron man pong mga bagyo sa buhay, storm that happening na nangyayari po sa mga buhay po natin, patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon, patuloy po nating pagtiwalaan ng Panginoon, patuloy po tayong manalang sa kanyang mga salita, and maaasahan po natin yung kanyang pag-iingat, sa kanyang protection, yung kanyang pagsama po sa atin. Sa oras po na to, tayo po ay manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga po ito, salamat sa iyong mga salita na aming natalakay,
in anuman pong mga sitwasyon na pinagdadaanan ng mga anak mo, ng bawat isa po sa amin, Panginoon, sa mga oras na to, sa pagkakataon na to, ay ikaw po, Panginoon, ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Panginoon, aming inilalapit sa iyo, Panginoon, yung mga kalagayan namin. Kung meron man pong mga problema, mga pagsubok na pinagdadaanan po namin ngayon, ah, kung ito man ay cause ng natural na calamities, natural storm, or maybe, Panginoon Lord, may mga pinagdadaanan kami na yung rason kung bakit pinagdadaanan namin is yung dahil sa kagagawa namin, Panginoon. Patawarin niyo po kami dun sa mga pagkukulang namin. Kaya kung minsan, Panginoon, may mga problema na nangyayari sa amin dahil walang ibang dapat sisihin kung hindi kami rin, hindi bunga ng natural na calamity, pero Panginoon Lord, bunga ng kagagawan po namin. Patawarin niyo po kami. Or maybe, Panginoon, kung yung mga nangyayari sa amin is meron ka pong plano, you allow those problems kasi mas may magandang layon ka po, mas magandang gagawin ka po, ay hayaan mo po na ang iyong kalooban ang patuloy na maganap at mangyari sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami na magiging bukas ang aming kaisipan na makita po namin ang inyong perspective, ang iyong layunin para sa amin. Nang sa gayon, Panginoon Lord, ay patuloy kaming magtiwala at patuloy namin panghawakan ng iyong mga salita. Sa umaga pong ito, tulungan niyo po kami. Panginoon, sinabi mo kasi sa mga salita, wala pang pagsubok na dumating sa amin na hindi dinanas ng lahat ng tao. Ngunit tapat ka, na hindi mo, Panginoon Lord, kami bibigyan ng pagsubok na higit sa aming makakaya. Kundi pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga storms, Panginoon, sa buhay namin, ay bibigyan mo kami ng lakas, ng kalakasan upang mapagtagumpayan iyon. Sa mga oras na ito, Panginoon Lord, abutin mo po yung lahat ng nakikinig, yung lahat ng nanonood ng video na to, yung lahat ng mga anak mo. Patuloy mo nga po silang bigyan ng kalakasan at ng way out, Panginoon, anumang storm na meron po kaming pinagdadaanan sa mga panahon na to. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong mga salita ay ang kalakasan namin at ang buhay namin. At patuloy mo pong palakasin yung aming pananampalataya at ang aming pagkakakilala sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, sa mga oras po na to, minsan pa ay ito po muli ang inyong lingkod sa Pastor Randy Balangkit na nag-aanyaya po sa inyo na patuloy po kayo mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa muli niyong pagbisita at patuloy niyo pong i-share itong mga pinag-aralan natin sa iba. Huwag niyo pong kalilimutan na pindutin niyo rin po yung tinatawag notification bell para sa mga susunod na mga videos na i-upload ko ay ma-updated po kayo. Kaya maraming salamat. Ang Panginoon pang siyang patuloy na magpala sa inyo. God bless po. Maraming salamat po.